Malandi ka. Pati si Daddy hindi mo pinalampas. Kung hindi ka nahihiya sa akin, sana kay Mami na lang na anak na ang tingin sa'yo. Pero anong ginawa mo, Neri? Pumatol ka sa halos tatay mo na. Napakakati mo. Manang-mana ka sa nanay mong kabit. Sigaw ni Miley sa kanya, akmang sasabunutan siya nito. Nang biglang nagising si Neri sa isang masamang panaginip. Sadyang ayaw siyang tantanan ng kanyang mapait na kahapon. Paano nga ba humantong sa ganoong sitwasyon? Marahil ay bugso ng batang damdamin at ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi tuloy niya maiwasan na sariwain ang kanyang nakaraan habang nagpupunas ng luha at pawis sa kanyang maamong muka na may landing taglay. Bata pa lang ay kinasanayan na ng dalagang si Neri na paiba-iba ng kinakasama ang kanyang ina. Minsan may nagtatagal, pero madalas ay pangmadalian lang. Lalo na pag nabubuko na ng asawa nito ang relasyon ng kanyang ina. Kabit kasi ito at hindi yun kaila sa kanya. Walang permanenteng trabaho ang kanyang ina, kaya't ginamit nito ang alindog upang may maibuhay sa kanya. Hindi rin yata uso dito ang salitang pag-ibig. Dahil basta may pera ay pinapatulan nito, kahit iba ang hilatsa ng muka. At pag wala nang maibigay dito na pera ay idinidispatcha na nito. Pera ang mahalaga dito at hindi pag-ibig. Maganda ang kanyang ina na siya niyang namana. Maalaga din ito sa katawan dahil ito ang kanyang puhunan. Si Neri naman habang nagdadalaga ay nasanay na rin. NPA kung tawagin niya ang sarili kasama ang ina, sapagkat wala silang permanenteng tirahan. Kung saan nandun ang kinakasama nito ay doon din sila. Ganon umikot ang buhay nilang mag-ina. Hanggang sa mag-high school na ang dalaga at nakilala ng kanyang ina ang balong si Kiko. Isa lang ang anak nito na lalaki na 23 years old na. Mabait naman si Kiko. Ngunit si Frank na anak nito ay may pagkapilyo. Sa unang kita pa lang niya ay kakaibang ngisi na ang taglay nito sa muka. Dalagita pa lang si Neri nun. Palibhasa ay may taglay na kakaibang ganda ang dalaga na may malaking hinaharap at binagaya ng magandang hubog ng katawan at tangkad. Mapagkakamalan mo itong 18 anyos. Isang umaga habang nasa hapagkainan sila, hindi sinasadyang napatingin si Neri kay Frank. Sakto naman na pagtingin niya dito ay kumindat ang binata sa kanya. Kaya naman bahagyang pinamulahan ng dalaga sa ginawa ng pilyong binata. Nagyuko agad ng muka ang dalagitang hiyang-hiya. Pinagtuunan na lang ng pansin ng dalaga ang pagkain, ngunit maya-maya pa ay may naramdaman siyang gumagapang pataas ng kanyang binti. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang paa ni Frank. Pagtingin niya sa binatang pilyo, ay nakangisi pa ito at sabay binasa ang mga labi. Ang kanila namang mga magulang ay abala sa pagkain, kaya't hindi alintana ng mga ito ang nagaganap sa dalawa. Madalas gawin yun ni Frank, kaya hindi nagtagal ay nasanay na si Neri. Hindi niya alam kung pinagtitripan lang ba siya nito o nais talaga siya nitong landiin. Pinalalampas na lang niya at hanggat maaari ay binabaliwala na lang niya ang kapilyuhan ni Frank dahil mabait naman ang ama nitong si Kiko. At ang mahalaga sa kanya, hindi kabit ang kanyang ina. Si Frank lang talaga ang likas na makulit. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay parang nag-iiba na ang kanyang nararamdaman para sa stepbrother. Sa murang edad kasi niya, tila may epekto ang mga panunokso nito sa kanya. Madalas kasi habang naguhugas siya ng pinggan, bigla na lang ito pupwesto sa likod niya. Kaya damang-dama niya ang init ng katawan nito na may kakaibang epekto sa kanya. Minsan naman paglalabas siya ng banyo, sasabayan naman ito ng pasok at sasadyain nito na magkabungguan sila. Hindi naman nagsusumbong ang dalagita sa ina o sa ama ni Frank kaya mas lalong lumakas ang loob ng binata. Hanggang sa hindi na malayan ni Neri na unti-unti na siyang nahuhulog sa pilyong binata. Minsan sa labasan, nakasalubong niya ito kasama ang mga barkada nito. "Miss, pwede bang magpakilala?" Wika sa kanya ng isang binata. Tumingin naman siya kay Frank
At palihim siyang sinenyasan nito na umalis na. Kaya dali-dali siyang tumalikod at iniwan ang mga ito. Naks pare, ang ganda naman ng stepsister mo. Hindi halatang nene pa. Ipakilala mo naman sa amin. Kantsaw ng mga ito kay Frank, pero hindi ito pinansin ng kanyang stepbrother. Isang gabi nasa isang magandang panaginip ang dalaga. Kasama daw niya ang isang lalaki at hinahalikan siya nito. Kakaiba ang kiliting hatid nun sa kanya na siyang nagpapainit sa kanyang katawan. Palibhasa ay inosente pa. Nagpatangay na lang ang dalaga sapagkat nagustuhan naman niya ang kakaibang hatid niyon sa kanyang pakiramdam. Dalang-dala na ang dalaga, kaya't nang mas naging mapangahas ang lalaki ay hinayaan niya lang ito. Hanggang sa ibaba nito ang kanyang pang-ibabang saplot. Doon na alimpungatan ang dalaga at nang makita nito si Frank ay narealize niya na hindi siya nananaginip. Frank, wala sa sariling wika niya dito habang nakatingin sa hawak nitong kapirasong tela na pagmamay-ari niya. Yes, baby. Ako to. Masarap ba? Nakangising tanong sa kanya ni Frank. Hindi. Mabilis na sagot ni Neri. Talaga? Bakit basang-basa ka? Napasinghap si Neri sa ginawa ni Frank. Pero wag kang mag-alala, baby. Hindi pa sa ngayon. May tamang oras para rito. Sabi nito bago siya iniwan sa kwarto. Doon pinakawalan ni Neri ang kanina pa pinipigil na hininga. Nakaramdam siya ng pagkainis dahil nabitin siya. Sa pagkalipas ng mga araw, patuloy pang yumabong ang damdamin ni Neri kay Frank. Sanay na din siya sa mga ginagawa nito. At tuwing gabi, habang nakahiga siya, ay natagpuan na lang niya ang sarili na sabik na naghihintay kay Frank. Lahat ng pagpapaligaya ay ginawa nito sa kanya. Pero kahit ganun, ay hindi pa sila dumadating sa exciting part. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ni Neri. Nakainom noon si Frank galing sa birthday ng kaibigan. Pagkarating nito ay dumiretso ito sa kwarto niya. Sila lang dalawa ang nasa bahay dahil nasa lamay ng kaibigan ng mga magulang nila. Una pa lang ay wild na ang binata dahil nakainom ito. Aminadong pagkasabik ang nararamdaman ni Neri dahil alam niyang ito na ang gabing pinakahihintay niya. Iba kasi ang pagka-agresibo ni Frank. Hindi nga nagkamali si Neri dahil nung gabing yon ay tuluyang nakuha ni Frank ang kanyang puri. Naiyak pa ang dalaga sapagkat may kalakihan ng binata. Ngunit baliwala yun kay Frank at mabilis na inabot ang langit sa piling niya. Pawisan kapwa ang dalawa ng matapos at may ngiti sa labing yumakap pa kay Frank bago ipinikit ang mga mata. Tunay ngang pagmasaya ka, hindi mo alintana ang nasa paligid mo. Nagpatuloy ang lihim na relasyon ng dalawa. Malaya silang magpakasaya sa piling ng isa't isa dahil walang kaalam-alam ang mga taong nasa paligid nila. Talagang sinulit ni Frank ang murang katawan ni Neri. Isang umaga ay binigyan siya ni Frank ng pills. Inumin mo baby para hindi ka magbuntis. Sabi nito sa kanya at itinuro kung paano iinumin yun. Sadyang mautak ang binata at ayaw ng responsibilidad. Pero okay lang naman yun sa dalaga dahil bata pa naman siya at nag-aaral din. Kaya dapat lang na mag-ingat sila. Tuluyan nang naging alipin si Neri ng tawag ng laman. Wala siyang tutol sa lahat ng gustong gawin sa kanya ni Frank at sunod-sunuran siya sa lahat ng pinapagawa nito. Buong akala ni Neri ay mahal din siya ng binata. Akala niya dahil magkasundo sila sa kama ay wala nang magiging problema. Hindi niya alam, ang tingin lang pala sa kanya ng binata ay parausan. Alipin sa kama. Graduating na siya noon ng junior high school nang isang pangyayari ang nagpabago sa buhay niya. Inatake sa puso ang kanyang ama-amahan. Dead on arrival ito pagdating sa ospital. At pagkatapos lang ng libing nito, walang paalam na umalis si Frank patungong Canada.
Lihim pala itong nag-ayos ng papel paalis ng ibang bansa upang magtrabaho. Doon labis na nanlumo si Neri dahil naiwan silang mag-ina na luhaan. Huminto sa pag-aaral si Neri pagkatapos ng junior high school dahil sobrang apektado siya ng nangyari sa kanila ni Frank. Ang kanyang ina naman ay napilitang tanggapin na wala na ang kinakasama. Kailangan nitong magpakatatag at magpatuloy sa buhay para maibuhay sa kanya. 1 taon nang lumipas, meron na namang kinakasama ang kanyang ina. Ngunit hindi na sila lumipat pa ng tirahan dahil ang iniwang bahay ng ama-amahan ang naging permanenteng tahanan nila. Minsan naisip niya, nabayad yun sa pagpapasasa ni Frank sa mura niyang katawan. Dahil mula noon ay wala na siyang balita sa binata. Tuluyan na rin siguro siya nitong kinalimutan. Sa paglipas ng araw, unti-unting nakalimot si Neri. At nang sumunod na taon ay tinuloy niya ang kanyang pag-aaral. Doon nakilala niya si Miley. Mabait ito at simple lang. Anak ito ng kapitan ng barko kaya may kaya sa buhay. Ngunit kahit ganun, hindi ito mapagmataas. Kaya mabilis gumaan ng loob niya sa dalaga. Naging matalik silang magkaibigan. Paminsan-minsan na isinasama siya ng dalaga sa bahay ng mga ito. Kaya kilalang kilala na siya ng mami ni Miley na sobrang bait din. Lagi namang wala ang ama nito, kaya hindi pa niya ito nakikilala. Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos ang samahan nila bilang magkaibigan. Itinuring siyang kapatid ni Miley, at ganun din naman siya dito. Nag-iisang anak lang si Miley at hindi nakaranas na magkaroon ng kapatid. Kaya't hindi na siya nagtataka kung bakit mabilis na palagay ang loob nito sa kanya. Naikwento niya na ang naging kapalaran niya kay Frank at hindi siya naglihim dito tungkol sa buhay nilang mag-ina. Sa kabila nun ay hindi nagbago si Miley at nagpatuloy ang maayos nilang samahan. Pag may problema ay nagdadamayan ng mga ito. At madalas ay binibigyan siya ng mga gamit na pasalubong o package ng ama ni Miley. Kaya't nagtuloy-tuloy din ang buhay para sa kanya na magaan. Sa totoo lang, isa si Miley sa dahilan kung bakit naka-move on siya kay Frank. Bagamat maraming nanligaw ulit kay Neri, inuna niya ang pag-aaral. Naging inspirasyon niya si Miley dahil masipag itong mag-aral. Hanggang sa hindi niya namamalayan na-graduate na sila ng senior high. Sa kolehiyo, parehong kumuha ng tourism ang magkaibigang Neri at Miley. Naging mahirap ang umpisa nila sa kolehiyo. Ngunit hindi nagtagal ay nag-enjoy na rin silang dalawa. Madalas ay takbuhan ni Neri si Miley pagkapos siya sa pinansyal. Sobrang bait ng mag-ina. Ngunit hindi naman umabuso si Neri. Binabayaran naman niya ang mga hinihiram sa kaibigan. Sis, gala tayo later. Meron lang akong gustong bilhin sa mall. Yaya sa kanya ni Miley. Sige sis, siguradong busy naman si mama. Pag uwi ko for sure wala yun sa bahay. Maboboring lang ako. Sagot niya dito. Kinahapunan pagdating sa mall, halos walang pakialam ang kaibigan sa presyo ng mga binibili nito. Credit card kasi ang gamit nito na extension daw ng credit card ng amang kapitan ng barko. Sis, kumuha ka na ng gusto mo dyan. Ako ang bahala. Sabi ni Miley sa kanya. Minsan hindi niya maiwasang mainggit kay Miley. Napakaswerte kasi nito sa buhay. Meron itong mabait na ina na laging nag-aalala sa kanya at ama na ibinibigay lahat ng gusto niya. Busy man lagi ang ama nito at halos hindi nila makasama. Ganun pa man ay maswerte pa rin ito. Hindi katulad niyan na lumaking walang kalinga ng ama at papalit-palit pa ng kinakasama ang kanyang ina. Minsan tuloy naiisip niya na sana siya na lang si Miley. 4 na taon na ang pagkakaibigan nila ni Miley at kasalukuyan na silang 3rd year sa kurso nang makilala niya ang ama ng kaibigan. Isinama siya nito sa family dinner nila dahil dumating daw ang ama para sa 10 days vacation nito. Madalas kasi pag nasa bakasyon ng ama ni Miley ay busy naman sila sa kabi-kabilang projects o kaya naman ay meron siyang personal na lakad. Kaya walang time para makilala niya ang daddy ng kaibigan. Pero ngayon, for the first time ay makakadaupang palad niya ang ama ni Miley.
Pagpasok sa malamansyon na bahay nila Miley ay hindi maiwasan ng dalaga na mainggit na naman dito. Kahit madalas siya doon, hindi pa rin niya maiwasang managhili dito dahil napakalayo ng agwat nila sa pamumuhay. Pilit na lang binabaliwala ng dalaga ang inggit na nararamdaman dahil napakabait naman ni Miley at hindi tamang magkaroon siya ng negatibong pakiramdam para rito. Sis, halika na sa dining. Nandun na ang mami at daddy. Tawag ni Miley sa kanya, kaya sumunod siya dito. Pagdating doon, nadatnan niya ang ama nito na may matipuno at gwapong aura. Kahit may edad na ito ay halata pa ring matikas. Sis, daddy ko. Si Captain Antonio Bermudez. Daddy, ang best friend ko si Neri. Wika ni Miley. Hello po, tito. Nahihiyang bati ni Neri sa Ginoo. Lihim na nag-init ang kanyang muka nang hawakan ng Ginoo ang kanyang kamay upang makipag-handshake. Ngumiti pa ito ng matamis sa kanya bago ibinaling ang tingin sa asawa nito. Pareho silang maganda, di ba mami? Bagay silang mag-best friend. Bigay puri ng ama ng dalaga. Hindi alam ni Neri pero kakaiba ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Bahagyang nakaramdam siya ng hiya dahil tila yata kakaiba ang paghanga niya sa ama ng kaibigan. Habang kumakain, hindi maiwasan ng dalaga na mapasulyap-sulyap sa daddy ni Miley. Masyado kasi itong attentive sa asawa. Sobrang asikaso nito at halatang halata na mahal nito ang mama ni Miley. Kaya mas lalong humanga dito si Neri. Parang ang sarap nitong mahalin. Natapos tuloy ang gabing yon na lutang ang dalaga sa inggit. Mula ng gabing yon, tumatak sa isipan niya ang ama ng kaibigan. Lihim siyang humanga dito na bukod sa napakagwapo na ay mapagmahal pa. Naulit pa ng 2 beses ang paghaharap nila hanggang sa bumalik na ulit ito sa laot. Naging busy naman sa pag-aaral ang dalawa ng sumunod na mga araw at buwan. Bilang parehong maganda ay hindi maiwasang may mga manligaw sa magkaibigan. Lalong-lalo na sa kanya dahil may taglay siyang maamong muka kaya't lapitin siya ng mga binata sa school. Dahil ready na ulit siya ay sumubok na rin siyang pumasok sa relasyon. Hindi nga lang naging madali dahil parang nag-iba na ang taste niya sa lalaki. Sa tuwina, hinahanap niya ang maturity sa mga nakakarelasyon niya. Tila humahanap siya ng kalinga ng may mas edad sa kanya. Aminado naman siya na ang iba, katawan lang din ang habol sa kanya. Lalo na pag nalalaman ng mga ito na hindi na siya berhen at eksperto na rin sa kama. Madalas din kasing game si Neri sa pakikipag-sex. Wala na rin siyang pakailam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa kanya ay napupunan ng pangangailangan niya sa kama. Kapag nakipagkalas ang nobyo sa kanya ay baliwala na sa kanya at hahanap ulit siya ng bago. Mula nang mangyari ang ganoon sa relasyon nila ni Frank, hindi na rin nagseryoso ang dalaga. Mas kinikilig pa nga siya sa ama ng kaibigan o sa mga may mas edad na lalaki. Lumipas ang mga araw, konting tiis na lang at graduate na ang magkaibigan sa kolehiyo. Ang ina naman ni Neri, gaya pa rin ng dati na papalit-palit ng kinakasama. Sanay naman na ang dalaga dito. Kung kailan ito magsasawa sa panlalalaki ay hindi niya alam. Basta ang mahalaga sa kanya, upang hindi siya matulad sa ina na kung sino-sino ang kinakasama mabuhay lang siya. Hindi niya naisip na parang wala na rin silang pinagkaiba. Dahil papalit-palit rin siya ng nobyo. Tulad na rin siya ng kanyang ina na maraming nagdaang lalaki sa buhay. Dumating ang araw ng pinakaasam ng magkaibigan. Sa wakas ay graduate na sila ni Miley. Maghahanap na sana sila ng trabaho nang sa hindi inaasahang pagkakataon ay na-stroke ang mami ni Miley. Iyak nang iyak si Miley nang madatnan ng itsura ng kanyang mami. Mugto ang mga mata ng kaibigan sa kakaiyak. Hindi naman ito iniwan ni Neri at sinamahan niya ito sa pagbabantay sa ina. Sis, thank you ha. Pwede ka nang umuwi. Okay lang ako dito. Baka hinahanap ka na rin ni tita. Sabi nito sa kanya. Okay sis, babalik na lang ako bukas ng umaga. Tumangulang naman sa kanya si Miley pagkatapos lumabas na siya upang umuwi sa kanila.
Kinabukasan pagbalik ng ospital, nadatnan ni Neri ang kaibigang iyak ng iyak. Ayon daw kasi sa doktor ay paralyzed ang kalahating katawan ng ina at hindi alam kung makaka-recover ito agad. Kailangan ding i-therapy ang ginang. Sis, huwag kang mag-alala. Gagaling din si tita. Nandito lang ako. Hindi ko kayo iiwan. Maluhaluhang sambit niya dito. Tumango naman si Miley bilang sagot sa kanya. Maya-maya pa ay tumawag ito sa ama. Dad, we need you here. Si Mami paralyzed ang kalahati ng katawan. Hindi ko po kakayaning mag-isa lang. Please leave your work, Dad. Graduate naman na ako at may kabuhayan naman tayo. Mahabang litanya ng dalaga sa ama. Nabagbag naman ang damdamin ni Antonio. Matagal na rin naman kasi niyang balak magretiro sa trabaho. Dangan nga lang ay maraming mga emergency nitong nakaraan. Panahon na siguro para pamilya naman at ang kanilang negosyo ang kanyang pagtuunan ng pansin. Sapat na rin ang ipon nila upang mabuhay ng marangya hanggang sa pagtanda. Kaya't ng araw na yon, nagpasa ng resignation letter ang Ginoo sa opisina nila. Sa araw ng pagbabalik na Antonio sa Pilipinas, yun naman ang araw ng paglabas sa ospital ng asawa nito. Dumiretso sa ospital si Antonio at doon ay nakita niya ang kalagayan ng asawa. Hirap ang itsura nito at agad na humapis ang maganda nitong muka. Nilapitan niya agad ito at niyakap kasama ang anak. Samantala, si Neri na nasa tabi lang ng kaibigan at nakaalalay ay mas lalong humanga kay Antonio. Hindi tuloy niya maiwasang mainggit sa kaibigan. Mabuti pa ito at may amang mapagmahal. Sa paningin ni Neri ay kay kisig nito ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay binuhat ng daddy ni Miley ang asawa nito at isinakay sa wheelchair. Ito na rin ang nagtulak palabas ng kwartong yon. Sa bahay ng mga Bermudez, pagdating ay may ipinahandang masaganang tanghalian ng padre de pamilya. Habang kumakain ay doon nito sinabi na nag-resign na ito. Tuwang-tuwang niyakap ni Miley ang ama. Yes, sa wakas buo na tayo, daddy. Malungkot man dahil sa nangyari kay mami. Pero ang mahalaga ay buo pa rin tayo. May panghihinampong wika ng dalaga sa ama. Sorry, my princess. Promise babawi ako. Pangako naman ng ama sa kanya. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ni Neri kung bakit patindi ng patindi ang nararamdaman niyang inggit sa kaibigan. Kaya bago pa tuluyang malaso ng kanyang isipan, nagpaalam na siya pagkatapos ng tanghalian. Pag-uwi sa bahay, hindi maiwasan ni Neri ang isipin ng ama ni Miley. Una pa lang ay may paghanga na siyang nararamdaman dito. Kung bakit kasi lumaki siya na walang pagmamahal ng isang ama. Hindi tuloy niya matukoy kung ano ang nararamdaman sa ama ng kaibigan. Ay, bahala na nga. Tila baliw na sabi pa niya sa sarili. Samantala, nang gabing yon ay nag-usap ang mag-ama, si Miley at Antonio. Daddy, ikaw na lang ang magbantay dito kay mami sa bahay. Ako na lang po ang mag-aasikaso sa negosyo natin. Tutal tapos naman na po ako ng pag-aaral. Para din makabawi naman kayo kay mami. Mahabang litanya ni Miley sa ama. Ikaw ang bahala, anak. Basta pag may kailangan ka magsabi ka lang. Di ba, mami? Malambing na sabi nito sa asawa na bahagya lang tumango. Pagsapit ng Lunes, maagang naghanda ang dalaga para sa pagpasok sa opisina na dating pinapamahalaan ng ina. Sabay-sabay na nag-almusal ang pamilya at pagkatapos ay agad na nagpaalam si Miley sa magulang upang pumasok na. Pagkatapos naman ng agahan, agad na inilabas ni Antonio ang asawa sa hardin upang makasagap ng sariwang hangin. Nagkwentuhan ang mag-asawa habang hinihintay ang magte-therapy sa ginang. Mami, are you ready? Andyan na ang therapist mo. Tanong ni Antonio sa asawa at tumango naman ang ginang. Sa kalagitnaan ng therapy ay siya namang pagdating ni Neri. Good morning tito, tita. Asan po si Miley? Tanong agad nang makalapit sa kanila. Pumasok na sa trabaho si Miley, iha. Hindi ba niya nabanggit sa'yo na pamamahalaan niya na ang negosyo namin?
Tanong naman ng daddy ni Miley sa dalagang agad na umupo sa bakanting upuan. Ah, hindi po tito. Baka po nakalimutan niya. Kampante ito na tila at home kung sumagot. Kamusta po ang therapy ni tita? Tanong pa ni Neri. Kasalukuyang nakatalikod sa kanila ang mami ni Miley, kaya't diretso titig ang dalaga sa mata ni Antonio. Naani mo niya ito inaakit. Hindi tuloy maiwasang mailang ni Antonio sa kinikilos ni Neri. Okay naman iha. Sana soon gumaling na siya. Sagot na lang ng lalaki. Samantala si Neri ng mga oras na yon, tila sinaniban ng kakaiba at hayagang nagpakita ng motibo sa ama ng kaibigan. Bahagya pa nitong hinahawakan sa braso ang Ginoo. Gagaling po si tita. Tiwala lang. Usal nito sa Ginoo na hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba. Siguro ay dahil matagal na itong walang ganap sa kama. At isa pa, kakaiba rin ang aura ni Neri. Hindi niya maiwasang hangaan ang ganda nito, pati na rin ang kaseksihan nito. Ngunit pilit nilabanan ni Antonio ang nararamdaman, kaya inilayo niya ang braso sa dalaga bago pa may makakita sa kanila. Si Neri naman ay napangisi na lang sa reaksyon ni Antonio. Tita, pagaling po kayo. Aalis na ako. Wika ni Neri bago umalis. Doon nag-umpisa ang kabaliwan ng dalaga sa ama ng kaibigan. Simula nun ay mas dumalas pa ang pagpunta ni Neri sa bahay nila Miley. Kahit alam naman niya na wala doon ang kaibigan. Hindi para dalawin ang mami ni Miley na may sakit, kundi para magpapansin sa daddy ng kanyang kaibigan. Panay ang dikit nito kay Antonio. At bilang isang lalaki, alam na alam nito ang pakay ni Neri. Pilit iniiwasan ng lalaki ang tukso. Ngunit sadyang maparaan ang dalaga. Isang araw nang minsang pumunta siya sa bahay nila Miley, ay nakakuha ng pagkakataon si Neri na tuluyang maakit ang daddy nito. Inabutan niyang nagte-therapy ang mami ni Miley. Papalapit siya sa mga ito nang narinig niyang nagpaalam si Antonio na maliligo. Nakaalis na ito bago siya nakalapit kaya hindi siya nito nakita. Napangiti na lang ang dalaga at nagsimulang bumuo ng plano sa kanyang isipan.